Thank you, Pastor Mark. Maraming salamat po, Pastor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pagpapala na minsan pa ay makadaupang palad ko po kayo. Tama po yung tinura ni Pastor. Recently lang ay nagkasama po kami doon sa Sovereign Grace Baptist Church kila Pastor Eric doon po sa Bulacan, sa Baliwag, Bulacan ano po. Sa biyaya ng Panginoon, totoo po yung sinabi niya kanina na napakarami po naming tinanggap na pagpapala. Kanina ay akin pong tinignan ito pong programa at ito palang buwan ng Mayo ay buwan ng revival dito sa iglesia, dito sa Las Piñas Baptist Church. At napakaganda po yung definition ibinigay, an improvement in the condition. Kanina may tinuran si Pastor na napakagandang bagay. That comfort and encouragement comes from knowing God. That God is God. Manalangin po muna tayong sumandali. Mapagmahal naming Diyos, salamat po sa umagang ito na pinagkatiwala mo sa amin. Sa iyong soberenyang biyaya ay dinala mo po ang aming mga paa sa lugar na ito upang sa iyo ay sumamba, magpuri, at lalo't higit na magsalo-salo at magputol-putol, magpira-piraso ng iyong mga salita. Tulungan niyo po ang abang lingkod sa paghahatid ng lesson ngayong umaga. Tunay po, ikaw ay soberenyang Diyos. Gaya ng aming pong pinagsalusaluhang mensahe kanina, ikaw ay soberenyang Diyos sa paglikha at ikaw ay soberenyang Diyos sa kaligtasan. Dalangin ko po ngayong sa pagpapatuloy sa aming pong Sunday School ay marapatin mo, Panginoon, na makapaghatid ng mensaheng nakapagbibigay kaluwalhatian sa iyo at makapagpapakain sa aming kaluluwa. Pagpalain mo po ito, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Samahan po ninyo ako, mga kapatid, sa Revelation chapter 4, verse 11. Ang message po natin ngayong umaga or lesson, karugtong lang po ng konti nung lesson ni Pastor. Tama po yung pagkakaturan niya, nagkakaugnay-ugnay ang lahat. Revelation chapter 4, verse 11, may tatlong mga bahagi ng kasulatan na tayo po ay bubuksan. Revelation chapter 4, verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Meron pa hong isang bahagi sa Proverbs chapter 16, verse 4, sa Lumang Tipan, Proverbs chapter 16, verse 4, ganito po ang pagkasabi. Proverbs 16, verse 4, The Lord hath made all things for himself, yea, even the wicked for the day of evil. At nabanggit nga ni Pastor, yung aming kaibigang pastor din sa Bulacan, bakit nga gayon yung nagtanong yung kanyang anak sa pagkakalalang sa kanya na bakit ako ganyan. Tila baga sa tingin ng maraming taong tulad natin ay nagkamali ang Diyos sa paglalang. Pero hindi. No, tama po yung tinura ni Pastor na mayroong layo ng Diyos. God has a specific and definite purpose. So this morning, our lesson is about understanding God's sovereignty before and after creation. Understanding God's sovereignty before and after creation. As I read the Bible and the book of Arthur Pink, W. Pink, I learned this basic truth. No? Sinabi kong basic sapagkat yung aking pong kaalaman patungkol sa paglalang ng Diyos sa sangkalawakan, hindi lamang sa sanlibutan, kung hindi sa sangkalawakan, ay elementarya lang. Ang aking pong nalalaan
o naiintindihan doon sa papaano at bakit nilalang ng Diyos ang sangkalawakan bukod pa sa sanglibutan na napapaloob doon ay elementarya lang. That the Creator is absolutely sovereign in executing His own will, performing His own pleasure. Basahin ko lang pong mabilis dito po sa Psalms 33, verse 11. Meron na rin pong mga karugtong talata na babasahin ko na rin. Simulan ko po sa verse 6. By the word of the Lord, Psalms 33, verse 6. By the word of the Lord, were the heavens made. Sa pamamagitan lang po ng salita ng Panginoon, nalala ang mga langit. And all the host of them by the breath of His mouth. Hindi pa huro nagtatapos. Sabi sa verse 8, tatalong po ako ng konti sa verse 8, let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. The Lord bringeth the counsel of the heathen to naught. He maketh the devices of the people to none effect. Ito po yung verse 11. The counsel of the Lord standeth forever. The thoughts of His hearts to all generations. So, God is absolutely sovereign in executing His own will and performing His pleasure. And God created the universe for His own glory. Merong bahagi sa kasulatan na nagtanong yung isa sa mga alagad, sino ba ang may kasalanan o bakit itong taong ito ay mayroong kapansanan? Siya ba o yung kanyang mga magulang? Sabi ng Panginoon, hindi, para maipakita, ma-display yung kaluwalhatian ng Panginoon. Kung minsan, mahirap unawain. Kaya nga ang banggit ko kanina, ang aking pong kaalaman kung paanong at bakit nilalang ng Diyos sa ganung kaparaanan ang kanyang nilikha ay aking kaalaman po ay elementarya lang. So God has 3 P. Nabanggit na po ni Pastor yung iba kanina. 3 P, yung God has a purpose, plan, it is for His purpose, plan, and pleasure. Samahan po ninyo ko muli sa awit 19 verses 1 and 2. Marahil, yung ating po mga binubuksang talata ay pamilyar po sa atin. The Bible says, the heavens, ulitin ko po, the heavens declare the glory of God. And the firmament, salamat po marami, Pastor, and the firmament showeth His handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. Mga minamahal, pinakikita po ng sangnilikha ng Diyos, yung kaluwalhatian niya. Habang lumalalim yung pagkakilala natin sa Diyos, meron tayong pagkauhaw sa kanyang kaluwalhatian. Meron tayong mas malalim na passion for God's glory. At dito, pinakikita sa kanyang pagkalikha, hindi lamang pagkalikha, kaya nga po, understanding God's sovereignty before and after creation. So, I say I learned basic truth because my knowledge about God and His creation is very elementary, as well as my understanding with regard to His 3 P, purpose, plan, and pleasure. Pero, through faith, ang sabi po ng Hebrews 11:3, ito yung bagay na pinanghawakan kong mainam, yung mga minsan nagbabasa po ako ng Biblia, hindi ko maintindihan. Dito po sa Hebrews 11, verse 3, basahin ko lang mabilis. Through faith, we understand that the worlds
were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Through faith, mga minamahal. So, napakalaki pong biyaya ito nung natutunan ko, itong soberenya ng Diyos sa pagkalikha at sa pamumuno sa kanyang mga nilikha. Hindi lang niya ito basta nilikha, hindi niyo po ito iniwan. No? Actually po yung tekstong binanggit kanina napakaganda, no? Yung sa Colossians. Yung binanggit po na sa 17, and He is before all things, and all things by Him all consist, no? Na all together, ibig sabihin. Before Genesis 1:1, the universe was unborn, and creation only existed in the mind of God. No? Bago po mag-Genesis 1:1, yung creation po daw ay nasa isipan ng Panginoon. In His sovereign majesty, God dwelt all alone. It is the far distant period before heavens and earth were created. Matagal na panahon, pinag-uusapan mo natin yung bago nilikha ng Diyos, ang lahat, ay naroon na ang Panginoon. In His sovereign majesty, God dwelt all alone. So, sa pagpapatuloy, the Bible says, in the beginning, God, before creation, before time, there was a time, if time could be called, when God dwelt all alone. No heavens yet, no earth, no angels yet, no angels singing hymns, no universe yet, to be upheld by the word of His power. There was nothing, there was no one but God. And at that time, not for a day or a year or an age, but from everlasting. During past eternity, God was alone, self-sufficient, self-satisfied, in need of nothing and no one. In need of no one. God is all alone. Creation added nothing to God, essentially. Sabi nga po ni Pastor kanina, pwede naman niyang piliing huwag lumikha. Kasi bago pa nagkaroon ng Genesis 1:1, nandun na sa isipan ng Diyos yung plano niya, yung kanyang decree. No? Subalit, ayon sa kanyang minagaling, pinili niya rin lumikha. Pwede namang hindi. Pero mananatili siyang soberenya. Hindi po siya nabawasan. Nung lumikha siya, hindi po siya nadagdagan. Walang naidagdag sa kanya yung pagkalikha. Kasi bago pa ho nung panahong siya ay lumikha, siya ay soberenya na at marangal na Diyos, maluwalhating Diyos. Bago pa ho, tinawag ng Diyos yung unang liwanag sa kawalan, maluwalhati na siya. Kaya nga, creation added to God nothing. No? Kasi maluwalhati na ho siya, bago pa niya nilalang ang sangkalawakan. Sa pagpapatuloy, but from eternity, during past eternity po, but even at that period of time, God was sovereign. He is free to decide. He could create or not create. He is free and not obliged to create. And He created according to His pleasure. He could create this way or that way. He could create one world or many worlds. It was God's sovereign right to create. How He create, how many, when He create, is His right. We have no business to question or to criticize God. Kanina nabanggit ni Pastor, yung minsan, yung option ba yung gender. Akala nila, tama po yung pagkakabanggit ni Pastor. Yung disenyo ng Diyos ng pagkakalikha, hindi siya nagkamali minsan man. Kasi hindi naman siya nag-eksperimento. Sa halip, o manapay, mula pa doon sa kawalang hanggan, ayon sa kanyang pinanukala ng matagal ng panahon, na hindi pa natin maunwa ang lubos, kasama po yun sa kanyang disenyo. So God is sovereign even before creation and after creation.
So, kanino nga ba hihingi ng payo ang Diyos kung paano niya lilikhain ang bagay na ito at bagay na yon? Samantalang wala pa ang sino man, siya lang ang naroon. Kanino siya hihingi ng payo? Wala. So, at pakikita po natin sa pagkalalang ng Diyos, meron pong hindi uniform. No? Iba-iba. Tama po yung, kaya nga po yung sabi ko sa inyo kanina, parang karugtong na lang ito ng kaunti doon sa lesson kanina. Sususugan ko na lang po ng kaunti. Even yung mga ibon at mga isda at hayop sa kalupaan, no? Was it not the Creator who sovereignly assigned their various location and adaptation? So, makita po natin yung mga hayop na nilalang ng Panginoon, hindi sila pare-parehas ang itsura. No? Maski yung magkaparehas na maya, may pagkakaiba. Tama po yung tinura ni Pastor. Dito sa Maynila, halos sa drawing na lang natin nakikita yung kalabaw. No? O kaya doon sa pera. Makikita natin yung kalabaw. Hindi ko alam kung dito sa Maynila may kalabaw pang nabubuhay eh. No? Madalas, minsan yung kalabaw nakikita kung hindi sa bukid, sa palengke. No? So, doon sa amin sa Romblon, may nakita ko, 2 na lang yata ang natitira. Kaya nung makita ko, kasi nag-visitation po kami, nagmumotor ako ng aking may bahay, kasama ko po yung aking may bahay, nakita ko po yung 2 kalabaw. Para akong isang ignoranting tao, sabi ko, Mama, tingnan mo may kalabaw. Para bang first time ko lang na nakakita ng kalabaw. Kasi maraming panahon na hindi ako nakakita ng kalabaw na buhay. Malimit, nakakita ako ng kalabaw sa merkado. Oho, pira-piraso na. Hindi ko na-appreciate yung kalabaw doon sa palengke. Pero nung nakita ko po siya doon sa bukid, sabi, ganda ng kalabaw. Mistiso. Oo. Tuwan-tuwa ako, nakita ko, sabi ko, para bang siguro sa atin dito sa Maynila, parang kalabaw lang. Palagi ako nakakita dyan sa piso. Kaya gusto ko pong idiin dito, maski yung paglikha ng Diyos, o kung hindi man siya lilikha, kung hindi niya nais, soberenya siya. Ang hirap minsan unawain yun, kaya nga through faith, na dapat nating maunawa. So, maging yung kung ating ititingin po yung ating mga mata sa langit, one star different from another star in glory. Hindi po ako dalubhasa dyan sa mga tala, pero sinubukan ko pong mag-research ng konti. Ang alam ko, yung araw, lubhanang malaki. Meron pa palang talang mas malaki. Nung mabasa ko yun, makita ko, sabi ko, para po akong isang taong ignorante na ngayon lang nakakita. Para yung kinikwento ko sa inyo kanina na nakakita ko ng kalabaw. Tuwan-tuwa ako, parang gusto ko magpa-picture sa tabi ng kalabaw eh. No? Kasi nakita ko po yung sovereignty of God, maski doon sa kalabaw. Kung paano ito nilalang. Yung disenyo, tama po yung pagkasabi ni Pastor, dito sa Pilipinas, pag nag-CR ka, 2 lang eh. He or she. Wala pa ako, dito sa Pilipinas lang ako, ano? Wala pa ako nakitang 4 na klaseng CR. O 5. Pero sa ibang bansa daw, meron ng ganun eh. Oo, yung para sa mga, alam nyo na, no? May pamalaki, no? Meron para sa girl, may para sa pag-girl, no? Oo, yung mga ganun. Pero salamat sa Diyos, dito sa atin, 2 lang ang CR. Lalaki, babae, ganun lang. Ganun kasimple. Di ba? So, sa pagpapatuloy, bakit ba yung araw ay mas higit siyang maningning kaysa doon sa ibang mga katawan doon sa sangkalawakan? Ang sabi po ng Bible, dito po sa Revelation 4:11, balikan po natin yung ating binasa. Inom lang po ako ng konti. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things, and for thy pleasure, they are and were created. For the pleasure of God.
Tama po yung tinura ni Pastor, hindi lang ito basta para sa pleasure na kagaya yung pleasure natin. Yung pleasure po natin, ano yun eh. Iba yung pleasure ng tao eh. Sa laman yun eh. Pero yung pleasure ng Diyos iba. Maging yung kanyang kasiyahan banal. Ano ho? So, maging po yung mga bituin sa langit. Ano ho? Babasahin po natin itong 147 ng awit. Nung una ko po itong nabasa, at kahit ngayon, pag binabasa ko palagi, namamangha pa rin ako pag natitignan ko po sa Psalms 147, verse, simulan natin sa verse 3 hanggang 5. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Ito na po. Hindi ko maintindihan ng lubos, pero naunawaan ko by faith. He telleth the number of the stars. He calleth them all by their names. Great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Yung alam natin yung araw, ano ho? Madalas, hindi ko alam kung kayo minsan naiinis, no? Lalo pag nasa labas, ako medyo malaki yung kaha. So pag nainitan, lumalabas lahat ng sebo. No? Naiinis ako, sabi ko, ano ba naman? Ganun ako ng ganun. Siguro pag uwi ko sa bahay, 5 panyo, pwede mong pigain. So pero hindi na ating punto. Ang punto ay yung araw nating, minsan naiinis tayo, ang init-init. Di ba? Of course, alam natin na yung araw ay 1,000,000 ulit ang laki sa mundo. Parang iniisip ko, paano kaya yun? He telleth the numbers of the stars and calleth them by their names. Kanina yung binanggit ni Pastor, no? Matama akong nakikinig. Sabi niya, comfort and encouragement comes from knowing your God. Siyempre, meron tayong kaaliwan, no? At encouragement. Pag nakilala natin siya ng higit at mas malalim at mas matingkad na pagkakilala. Alam natin po yung araw natin sa kasalukuyan, sabi ng mga astronomers, hindi naman po ako astronomer, may 8 planeta, dati siyam yun eh. No, lumiit, nabawasan ng isa. No, dati siyam. 50 years ago, dati siyam. Yung Pluto pala, hindi qualified na maging planet. Hindi ko lang alam kung qualified sila na mag-qualified, kung ilan talaga yung planeta dapat eh. No? Kung sino ba talagang magka-qualified na yung Pluto planeta o hindi planeta. Sabi nila, dwarf planet. Well, hindi ko yun business. Pero ang punto ko dito, ito po palang araw natin, alam po natin, 93 million miles ang layo sa atin. Hindi ko alam kung gaano kalayo yun eh. Nag-travel po kami ng Marikina hanggang dito. Sabi ko sa misis ko, madaling araw tayo aalis. Bakit? Kasi makakasabay natin yung pagkalalaking truck. No, walang truck ban kasi ngayon eh. But anyway, madaling araw kami umalis. Pero na-enjoy po namin yung travel kasi malamig. Walang traffic, walang init. No, pagising ko, sabi ko, ay, alabang na pala. Nakakatulog pa ako eh. Pero inisip ko, yung ganun kalayo, gano'n kaya katagal yun ibiyahe? No? Ito pa ang nakamamangha. Alam natin na yung araw, yung pinakamalapit na tala sa mundo, pero yung pinakamalapit naman na tala sa araw, of course, alam natin po yung Alpha Centauri. Akala ko yung isang star lang, 3 pa pala yun. Pag tinignan mo, isa lang. Pero pagka sinilip mo ng mas malinaw, hindi ko alam kung anong klaseng pansilip yan. 3 pala yan. May Proxima pa. Sabi ko, alam ko lang sa proxy pag hindi ka nakarating. Ano? But anyway, so yun po yung nearest star. At lubhang malayo. Ano? At marami pa siyang binanggit na mga pagkalalaking tala. May tala pa nga na 1,000 ulit ang laki sa araw. At yung sinasabi nilang Canis Majoris, 5 billion times ang laki nito sa araw. At nung makalaman ko po yung ganong munting kaalaman o impormasyon, lalo akong mangha sa Diyos.
Lubha siyang malaki. Higit na mas malaki sa aking inaakala. At nung nabasa ko yung he telleth the number of the stars, he calleth them all by their names. Nung bata pa ako, tumingin ako sa kalangitan, gabi. Walang ulap. Sinubukan kong bilangin yun, medyo mahirap. No? Nahilo ng konti. Mali, ulit. Sabi ng mga manghuhula na astronomers, at least mga 200 billion stars doon sa ating galaxy. No? Hindi ako astronomers. Nung binabasa ko yun sa libro, sabi ko, amang-ama nga pala ito. At pag itinabi mo yung ating mundong ginagalawan, lubhang napakaliit, na halos na hindi mo na makita. Pero sa kabila nun, nung nabasa ko po yung sinabi ni David sa Psalms 8, buksan po natin, sandali lang po. Verse 3. Awit 8, verse 3. Dito po ako na lalong, siguro yung salitang napahanga kulang. Lalo ko nang gilalas sa Diyos na aking pinaglilingkuran, na lubhang malaki. Pero sa kabila nun, sabi niya, when I consider thy heavens, so ibig sabihin sa may-ari, thy heavens, and the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained. Pagdating sa verse 4, ito yung magandang bahagi. What is man that thou art mindful of him? The Son and the Son of Man that thou visitest him. Ano nga ba ang tao? So lubhang pagkalaki-laking mga talat, mga katawan doon sa sangkalawakan, napakaliit ng ating planeta, nakatira tayo sa isang napakaliit na bansa. No? At kami nakatira doon sa napakaliit na pulo. Yung pulo po namin, yung tablas, mga 5 oras ikutin. Yung Sibuyan, mga 4. Yung Romblon, pag may motor ka, isa't kalahati lang. Ang tao sa amin, madaling bilangin. Siguro mga 60 to 70,000. Kasama na bata. Konti lang. Nung nabasa ko po yung talatang yon, sabi ko, what is man? Ano ang tao? Para pansinin ng Diyos. Isipin ng Diyos. Ang totoo, man is a insignificant, rebellious creature. That is man. Man is an insignificant, rebellious creature. I saw myself, sabi ko, Panginoon, ako ito. Isang napakaliit, matigas ang ulo. No? Tama yung tinura ni pastor, yung anghel, pag sinabihan ng gano'n, pumunta ka doon, andun agad. No? Pero tayong tao, pag sinabi mo magsimba, minsan hindi. No? Kung hindi man late, nauna pa umuwi. No? Babawi ika ako, nahuli na nga akong dumating, mahuli pa akong umalis. Ano? Anyway, ganun ang tao. May nabanggit pa si pastor kanina na talagang nagpaalab ng aking puso. Nung nabasa ko po yung Isaiah 45, Isaiah 45, alam niyo, nung una ko itong mabasa, sabi ko, paano nangyari yun? Sabi niya po dito sa verse 5 hanggang 7, Isaiah 45, verse 5 to 7, I am the Lord, and there is none else. There is no God beside me. I girded thee though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. Kaya sabi nga sa iyo, nung bago pa likha ang Diyos, wala siyang nakitang iba Wala siyang katabi. Wala siyang kausap. No? I am the Lord and there is none else. Ito po, so gating sa verse 7, dito po ako nang gilalas. At hindi ko ito maubos maisip itong talatang ito. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Yung create evil doon, paano yun nangyari? But He's not the author of sin.
He is not. No? He both permit and decree. So, yung nabanggit kanina ni Pastor na siya ang nagbigay ng kapangyarihan, totoo yun. So, kanina po manggagaling yun. Diba? So, umalis na ho tayo dito sa mga between na ito. Maging sa mga hayop, nabanggit ko na kanina, meron pong variety, may malaki, may maliit, etc., etc. Maging sa mga anghel, nabanggit na rin ni Pastor kanina, even heavenly creatures, differ from each other. No uniformity with angels. Some are higher in rank than other angels. Some are more powerful than others. Some are more nearer to God. May archangels, seraphims, and cherubims. Nabanggit na kanina ni Pastor yung hierarchy no po. Maski yung mga daliri mo, hindi pantay-pantay. No? Yung aking daliri, parang parehas yung lalaki lahat. Medyo matataba No? Medyo hawig, pero hindi pare-parehas ng haba. So, sa ating katawan, walang pagkakaparehas. Bakit? Paano nangyari yun? Kasi sovereign siya. He could create this way or that way. Kung ilan at paano at kailan, siya ang nakakaalam nun. Wala tayo nun Kaya nga nagdidiskusyon yung si Job at saka yung tatlo niyang kaibigan na nagmamarunong. Diba? Sabi ng Panginoon, asan kayo nun? Nahan kayo. Noong mga panahong ako'y lumalang, wala. Through faith or by faith. Yung aking pong ulo, siyempre meron pong ating ulo, gawin na natin in general, merong bungo. Sa Bisaya, bagoy. No? Tawag namin sa Bisaya, bagoy. Pag matigas ang ulo, baguyan. So, itong ating bungo ay naglalaman ng utak. Alam natin po yung siguro, no? Pero yung utak na yan, hindi naman ganun kalaki. Meron pa lamang tubig, lulutang-lutang lang sa loob No? Paano ko mauunawaan yung ganung kalaking bagay? Kamanghamanghang bagay. Hindi ko ubus maisip paano. Pero through faith and by faith, we understand that the world was framed. No? The worlds. No? Salita lang niya, nagkaroon. Pero hindi ho doon nagtapos. Iiksihan ko na ho, alas 11 God is not only sovereign creator, but also sovereign governor. Sabihin, hindi niya iniwan yung kanyang nilalang, tapos nilalangin, sabi ng Bible, it was very good, pero hindi nagtapos doon. Pinamahalaan niya. Pinamunuan niya. Yung salitang preeminence, that they have preeminence. No? If God is not in charge in the whole creation, that is to say that He is not in full control, then chaos will rule the universe. Kung hahayaan mo lang yung natural law, kagaya po ng law of gravity, ang mamamahala sa mundong ito, ay kagulo, mahirap yung isipin. So, this impersonal law of nature, it will regulate the wind, regulate the ocean, regulate the sun, the movements of the planet and the stars, no? Ano kaya mangyayari? Kagulo yan. No? So, if God is not in charge of His creations, all sense of security is gone. Sino kang mag-aakalang mamaya paglabas mo sa pinto, may tumama sa'yo kung ano? Kung kaya't buhay tayo dahil kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Hindi lahat niya ito nilikha, kontrolado pa niya. He is in full or absolute control of everything. Maging tayo. Maging yung tayo mismo. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13, basahin ko lang pong mabilis. Philippians 2, verse 13, the Bible says, For it is God which worketh in you both to will and to do. Not only to will, but to do of His good pleasure. Mga minamahal, kung hahayaan ng Diyos yung aking makasalanan ng kalikasan na magdesisyon para sa sarili ko siguro iba sa atin wala nga din Na? Pero it is God who worketh in us. Hindi lamang sa atin, maging sa lahat niyang nilalang. If God's restraining hand be removed and man left absolutely free, the spirit of barbarism
will prevail. Kung wala tayong Kristo sa ating mga puso, iba yung lakad natin. Iba yung ating gawa. Iba yung ating isip. No, wala tayong pakialam doon sa glory of the Lord. Pero dahil nagkaroon nga tayo ng tunay na Kristo sa puso, doon natin ninasa na maluwalhati ang Diyos. So, if God permit man to do his own thing, man's tendency is self-destruction. Doon sa amin, maraming bundok na inaayos. Sabi ko, bakit mo aayusin yung bundok? Ibig sabihin, mali yung pagkaalalak ng Diyos. Ang ginawa ho nila, tinapyas yung bundok at nilagyan ng riprap. Sabi ko, kung makikita nyo yung picture noon, pagpapasok po kayo sa Romblon, merong isang bundok po doon na tinapyas. Nilagyan ng bato. Niriprap. Maganda ika. Sabi ko, anong ganda niyan? Sabi ko, para gumanda yan, umalis tayo. Gaganda yan. Pag umalis ka niyan, gaganda yan eh. Since nandyan tayo, kaya yan hindi maganda. Yung ating destructive nature, yung ating sinful nature. So, kontrolado ng Diyos, hindi lamang po niya nilalang, kundi kontrolado niya, maging ang alon sa dagat. Siguro si pastor po, nakaranas na rin ng malalaking alon doon sa amin. Eh, sa paunang sakay, parang hindi ka makakatulog eh. Parang yung vapor eh, mahahati sa gitna. Parang hindi kaya ng barko na makatawid. Pero God is in full control. So, maging God governs the children of man, maski yung ating mga panukalang pansarili. There are many devices in a man's heart. Sabi ng Proverbs 19 verse 21. Basahin ko lang mabilis. Proverbs 19, alas 11 na ho, patapusin ko na. Verse 21. There are many devices in a man's heart, nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. Yung panukala niya, yung kanyang gusto, masusunod. Hindi yung ate. So, God governed even angels. Kung naalala po natin si David noon sa unang kronika, binilang niya yung yung mga Israelita, di ba? At nagalit ang Diyos sa kanya at nagpadala ng anghel upang sila'y puksain. Pero sa dakong huli, pinigil ng Diyos yung anghel. Maging yung anghel sumusunod sa kanya. Sabi nga ni pastor, maging mabuti man o masamang anghel. Tama po yun. Sa kawakas-wakasan, our great God is both creator and governor of His creation. He created it, He sustained it, He uphold it, and controlled it. God, the sovereignty of God means the supremacy of God. The kingship, the godhood of God. That God is God. Knowing God will comfort us and encourage us. Hindi lang siya ang creator, but He is in absolute control of His creation. Tawagin ko po si Pastor.